Xavier Ay, and kay the Lorenzo. awardees for their outstanding contribution to the Philippine culture and the arts. So alongside with Ma'am Cecil Alvarez, I interviewed Mr. Frank Rivera at the Beacon. So that is one rare interview na inabot kami ng dilim. Kasi pag si Sir Frank kakausap ko, I don't want to miss a word. Ibang klase siya. Ang binuhay ni Sir Frank ang pagmamahal ko sa bayan, sa sining at kultura. Kaya mahal na mahal ko si Sir Frank. So keep in touch kami. And thank you for inviting me. I hope I can pull this through. I wrote this a few nights ago and I asked his approval. Sir, okay ba itong ginawa ko? And he said, nice. Okay, so I'm going in the right direction. So, ito na po. Maraming salamat. Nandito yung aking mga anak, aking tatay ng anak ko. Okay, teka lang mga hanapin ko ha. So, maraming salamat Sir Frank sa iyong tiwala. Okay, game na po. Sino po ang Bisaya dito? Ganun po ako. Hindi ko alam kung anong titulo nito eh. Gagayahin ko si Patricia may titulo. Sarap. Siguro ang title. Kaya, pasensya lang. Kasi ito si Bong Torisiga, yan pinag-usapan natin kung tertulya eh. Ayan, natuloy-tuloy. Diba? Okay, eto. Eto na po. Ang ingay, ang gulo, nakakainit ng ulo, nakakaloka, nakakabangha. Gusto mong marinig, gusto mong sa loobin ay wait lang. Sandali, wala. Sandali. Sorry. Gusto mong makinig, sa loobin ay iparinig. Gusto mong mapakinggan, makiisa sa usapan. Ngunit datapwat subalit, kailangan daw ikaw ay pansinin. Damdamin mo ay minamaliit. Bakit? Kailangan daw ang sarili mo ay pasarapin. Pasarapin? Parang ulam. Kailangan daw ikaw ay mukhang masarap. Paano nga ba maging mukhang masarap? Diba? Paano nga ba maging mukhang masarap? Ayon sa mundo na aprobado pa ang pagpapanggap. Aprobado pa ang pagpapanggap. Sandali lang. Ang haba kasi nitong pilikmat ang aking sinulat. Na upang ikaw ay pahalagahan, ay dapat mong ilantad ang iyong kaliktan. Paano nga ba maging masarap? Kung ang damdamin mo ay naninighati at ang sigaw ng mundo, maglabas ka ng giti. Di atay, di ate, kasabad, kasamo, ay ambot na lang. Paano nga ba maging masarap? Paano nga ba maging masarap kung ang diwa mo ay namamasyal, isipan ay pilit na kinakantay? Paano nga ba maging masarap kung pagkatao ay balot sa kahihiyan? Ang sabi ng mundo, sagutin ang tawag ng laman. Paano ba nasusukat ang pagiging masarap? Ito ba ay sa lakas ng halinghing? Sa tindi ng sabunot? Sa malahayop, mahaliparot na indayot? Tama ba ko ba? Paano ba maging masarap kung ang hinaharap ay hindi na kayang itayo ng anumang klase ng pang-push up? Kung ang tuhod ay makirot at ang buto ay namamaluktot? Paano nga ba maging masarap kung ang ganda ay pantakip sa mga hinaing, bukang bibig ay napakalayo sa tunay na sinisigaw ng damdamin? Saan nga ba tayo dadalhin itong sarap na pilit sa atin ay pinaaangkin? Paano nga ba maging masarap kung ikaw ay nawawalan ng pangarap, alampihit sa bawat araw na nagnanais din ng wagas na paglingat? Paano nga ba maging masarap kung ang mundo mo ay nabubunaw? Kahindik-hindik na mga ideya sa isipan ay nagtatampisaw.
masarap kung nangungulila sa gitna ng nakapaligid na ginhawa? Paano nga ba maging masarap kung ang paggawa ng kabutihan ay tila may hangganan at ang namamayagpag ay ang kabaluktutan at katarantaduhan? Paano ba maging masarap? Sa gitna ng bangayan, alipustahan, kasakiman, kaartehan, kahirapan, paano kung ang simpleng nais mo lang ay maging makabuluhan ang pagiging tao? Puso mo, katukin mo. Puso ko, naway maarap mo. Sana tayong lahat ay may sagot sa lahat ng ito. And I thank you.